Magandang araw mga kabugtaw. Oh, exciting. Sino bang mag-aakalang kakanta si Saldico? Sino bang mag-aakalang magsasalita na si Tita Senator Aimee, no? Uh, so what's next? Marami nag-i-expect no na may mangyayari sa EDSA rally pero sa tingin ko hindi. Dapat kung may mangyari man spontaneous talaga yan tulad ng EDSA 1 at saka EDSA 2, no? Pero what's next? There will be series of protests, no? Isa sa mga malaki daw na protesta itong trillion peso march na gaganapin sa November 30. Pero planado yan kasi ayon kay Miss Maharlika, yung trillion peso march na yan ay funded ni Tambaluslos sa Lisa Canas. Kita mo wala silang Marcos resign. Pagkatapos yan, anunsyong Malacanang, anunsyo si Auntie Claire, the president has heard the cry of the Filipino people. Kaya yun na, kaso dito, kaso doon, kanina lang sinabi na paila ng plunder case si Saldico at si Tambaluslos. So, tingin ko malabo yan. So, ombudsman yan eh. Walang mangyayari yan. Drama lang dyan para ma-entertain lang yung mga tao. So, nonetheless, ang magiging resulta nitong mga series of protests, yun nga, tapos may makukulong talaga, mga senador, kontraktor, congressman, mga engineers, maliliit. No? Lahat makakasuhan, may makukulong, except yung mastermind mismo na si Bangag. No? So yan ang drama nila. Para ma-alyo lang yung tao, kasuhan. Ang problema ganito, si Chavit, tinatarget din nila, multi-billionaire yan. Itong mga senador na to, may pera din ng mga yan. No? Paano kung nagpalabas sila ng pera, no, to disturb BBM? Dinig ko nga, I hope it's not true na yung mga generals doon nabayaran na, pera-pera lang. Eh di tapatan nila, dublihin nilang offer kung totoo man yun. No? Eh paano pag tinanggap? No? Kasi talagang the tipping point has been reached. Mga nakakausap kong general, sabi nila, may mag-lead lang na isa, kahit one star lang, maraming sasama. Eh paano kung mag-lead yun? Yun ang plano nila. Pero wala naman silang planong nagsasakit. Lahat nagbubumirang. Tulad nung pag-expose ni Bangag sa mga ghost, ghost project. Si Lisa Tanas pala yung may pakana doon para mag-iin si Saldico kasi na ano siya. um, Tawag dito na nadenggoy siya. Kasi dapat may delivery sa kanya daw na 10 billion pesos pero hindi na-deliver ni Saldico. Kaya yun, galit na galit. Kaya siguro inutusan si Bangag. Kasi tama naman yung sinabi ni Aimee na he's not running the country. Wala. Lahat nito si Lisa Tras pero bangag na pagplano kaya nagbubumirang. Kaya yun ang pag-expose. Nagbumirang. Kaya ito naman yung second plan nila na protest ng protest kasama niyang bayarang simbahang Katoliko sa trillion peso march, no? Ang Katoliko kasi yung iba siguro nabayaran, yung iba naman ayaw nila kay Duterte. Anong klaseng mga obispo to, no? Bahala na adik ang presidente, bahala na lumulubog ang Pilipinas, wag lang mga Duterte. Ayaw nila sa mga Duterte kaya kasi ayaw humalik sa mga puwet nila mga Duterte, hindi nila makontrol. That's what religion is all about, control. Yung mga Duterte hindi nila makontrol kaya ayaw nila. Mga walang hiya talaga itong mga obispong to. Minumura ko na ngayon mga kilala kong obispo eh. No? Anyway, tapos yun, kaso dito, kaso doon sa mga senador, congressman, magbubumirang yan. Maniwala kayo sa akin. No, lahat nila na plano, palpak. At saka sabi ko nga, may mga pera ang mga yan, may resources sa mga yan kasi mobilization, you need resources eh. So, yun. Pero tulad ng sinabi ko dati, may nakausap ako isang dating Secretary of National Defense. Ang basa yun naman, aabutin pa raw ito ng first quarter next year, mga February, March, April, yan. Lalo na January, walang pera mga tao eh. Ito mga tao, tatapos lang ng Pasko, kapag pupunta na kasi ng Pasko eh. Pero sana namang huwag na natin paabutin kasi araw-araw, nilulus tayo ang pera ng bayan, araw-araw, ninanakaw. At huwag tayong magpalinlang sa mga kasong-kasong yan. Huwag tayong magpalinlang
sa mga press release na yan. Part ng drama nila yan para lang ma-aliw yung mga tao na kunyari may ginagawa sila. Kung talagang totoong seryoso sila, dapat si Bangag ang una. Pero yung it will be judged in the court of public opinion. Itong si Bangag, ang taong bayan mismo, ang hahatol sa kanya. No? Kung ayaw pa rin ng militaring lumabas, no? Di kalad ka rin na siya dyan palabas ng Malacanang. Sabi nga ng Miss Maharlika, although madugo yan, pero nasa lupang hiniram natin yan eh. Ang mamatay ng dahil sa'yo, ewan ko kung siniseryoso natin yan. No? Kaya yun ang sitwasyon natin ngayon. Kaya, pero ano rin eh, may mga signs of hope eh. Kasi sabi ko kanina, sino mag-aakalang kakanta si Saldico? Sino mag-aakalang magsasalita si Aimee? Ito si Bersamin tinanggal din, baka kumanta din. Dami ko na nakikita sa Facebook na I nominate Stila Kembo to be the next singer. Tapos nirelieve ang Presidential Security Group Commander na si General Burgonyo. Kilala ko yan. Estudyante ko sa PME yan. Pumalit. Estudyante ko rin si Val Abayong Ilonggo yan eh. Navy. Oh. At naririnig ko na si Burgonyo daw, maraming alam ng sikreto sa palasyo. At recently, in-announce na ni Aimee, maraming sundalo, mga ordinaryong tao daw, ah, nagbibigay sa kanya ng mga impormasyon, nagbibigay ng mga pictures, baka may mga video pang araw, oh, na tungkol sa proclivities ng mga tao dyan sa palasyo. Kaya siguro, I think the universe has heard the prayer of the people because the universe has already intervened. No? Simula na. At tutuloy-tuloy na to. Tutuloy na to. Yung EDSA 1, matagal din, no? Pinatay si Ninoy, 83 ata, 83 ba yun? Oo, 83. Tapos 86 na tanggal si Marcos. Ganun kay Erap, isang taon din na protesta, isang taon din na Senate hearing hanggang sa natanggal. So, hindi overnight. Baka one of these days may trigger mechanism na lang. Wag naman sana, pero pag may nangyari kay Digong sa The Hague, nako, talagang magwawala yung mga Pilipino. So, maraming posibleng trigger, no? Kaya nga, nililihis nila yung atensyon ng Pilipino ngayon. May narinig nga ako na they want to do a provocation war dyan sa South China Sea. Shooting war para malihis, no? Ito namang sina Trinidad, sina Tariela, sina Gibo. Funded daw yung rally ng UPI ng China. Alam ko kung alam nilang China. Hindi sila nakikialam sa mga ganyan. Gawain ng Amerikano yan, yung regime change. Ah, ah, Ganda yung libro ni Elizabeth O'Rourke, yung regime change. She documented more than 70 regime change since the 1950s up to the present na ginawa ng US. Kay Marcos noon, kay Senior, kay Erap, no? Naging successful kasi gusto rin na Kano na tanggalin sila, Operation Kano to. Ngayon, pero ngayon may mga nakakausap ako, may nakakausap daw silang mga CIA, sabi nila, neutral daw ang US ngayon, ayaw nila makikialam. They will not defend Bangag. No? Kasi baka bitawan na rin kasi wala na eh. Alam naman nila wala nang credibility si Bangag. No? At gano'n naman talaga mga Kano pag ang mga diktador nila, mga tuta nila, wala nang popular support basta na lang binibitawan. Ang problema lang nila kung si Sara ang papalit. Kaya ngayon may pina-float sila ng mga caretaker government. Si Ramon Ang, si Ibo. ah actually, ang finote si Ramon Ang just to test the water pero actually ang nakasalang dyan si Ibo talaga kasi yan ang loyal na Maltese dog na tuta ng Kano. Kaya yun ang inaabangan natin. Fino-float nila yung idea kung tatanggapin ng tao. Although walang basihan sa batas yan. No? Usually, ang armed forces, ano yan, constitutional yan eh, succession. Kung constitutional succession, edi si Sara, yun yun. So, abangan natin kasi exciting to. The universe has already intervened and it will keep on intervening. Yan, siguro, may nagsabi nga sa akin, yan sigurong effect ng three-eye atlas. No? Ang consciousness ng tao nagbabago. Like mga Hopi Indian, sabi nila, it's a time for purification.